Good morning guys. Kasabong lasong-lasong kami daw sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscriber dito sa aking YouTube, Kaliaw Kasabong TV. Nandito man ako sa umaga na ito ngayon magbigay og kunting tips sa kulpuriban sa akin mismong kaalaman sa pag-alaga ko ng manok, sa pag-breed ko ng mga manok na ginamit kong pang personal panglaban. Sa umaga na ito ngayon, ipakilala ko to sa inyo. Kasabong ito siya ang pinakamatanda ko ng manok na pinapalahi ko na sana ngayon. Ito siya ang times winner, bandid ng bakbakan. Bandirado ito siya, kaya lang yung layo niya, kaya lang di pa tapos paglugon, di pa lumalabas ang bandirado niya. Kaya lang noong nagka-problema kasi tungkol ng anak ko sa bahay namin sa Montalban, nung umuwi ko, pinagkatiwala ko to dito sa iba na siya mo nang mag-alaga, mag-tagapakain. Ang inahin namin, palahian ko nito 10 piraso kasama yung tukong ng babae. Pag alis ko, nag-umpisa na ng itlog. Pero iwan ko lang, sadya yata na hindi ako tagapakain na sa kanila, hindi daw nang itlog. Sa loob ng 8 araw, 8 days. Sa 10 piraso, isipin nyo, kahit hindi naman mangitlog, siguro araw-araw, pero medyo marami-rami na sa kayang sayang. Wala ako mapa-incubate ngayong ano na to, January, bagong taon sa manging lahi pa sayang 10 inahin yun kasama sa ano yun, malas ko siguro gawa ng yung anak ko, binawian kasi ng buhay, kaya pinaalaga ko muna sila sa iba. Isipin nyo, 10 piraso ang pinarisan ko dito kasama yung tukong ko nga kukuhaan ko sana yung mga lahi para magkaroon ako ng walang mga buntot. Kayong mga baguhan pala, huwag tayo magtiwala pala kahit sino-sino lang kung hindi natin lubos na kilala, tapos hindi natin sa anak, kasi masasayang lang ang ating mga alagang naman. Tulad ko, naranasan ko mismo, first time kong naranasan ito ngayon na pinagkatiwala ko, walang nangyayari sa mga itlog, sa mga manok, wala, lahat baka napunta lang yon sa mga mabuting kamay. Hindi ko na lang din sinisisi ang nag-alaga kasi siyempre wala akong ibang matawag o makukuha ang tagapakain, kasi hanggang decision madalian ang pag-uwi ko doon sa amin sa Montalban. Ito na siya ang pinalahi ko sana na 2-time winner ko ng manok na bandid ng bakbakan, Boston Sweater na linyada. Ito siya, yan, ito siya. Ito ang edad nito niya 7 years na, pero okay pa kasi ang pinaris ko sana nito mga inahin, yung mga dumalaga ko na 10 piraso, okay sana. Kahit matanda ito nga manok, ipinaris ko dito sa kanya mga dumalaga, mga pangalawang itlog at saka yung mayroong pangatlong itlog pa, mga bata talaga, dumalaga pa lang. Kasi ang unang mga itlog hindi ko muna pina-incubate, pangalawang itlog sana na-incubate ko o pangatlo. Kaya lang nagkaroon problema tungkol sa buhay sa anak ko, kaya wala, ano lahat tawag nito, kaljin ang mga itlog ko pag pa-incubate, nakakancel lahat. Dahil kung naabutan ko sanang mayroong naipon ng mga itlog, yung 10 inahin na yun na dumalaga, mayroon sana kung pa-incubate ngayong bagong taon ko katapos ng January, diba? Kaya lang sa kasamaan palad kasi nawad ang buhay yung anak ko, kaya ganun talaga, babawi na lang ko sa sunod. Kayong mga baguhan pa lang, ito yung pinakita ko sa inyo nga ang linyada nito, hindi lahat pala nga ganitong linyada. Boston Sweater ito siya ha, 2 times yun ito, bandid ng bakbakan. Kaya ang mga anak nito lamang sa panalo kaysa talo. Hindi rin lahat na linyadang Boston Sweater nagpanalo. Ito lang siya, nagkataon din na napunta sa akin na manok nga nakadalawang panalo to sa derby, tapos pinapalahi ko ang mga anak din niya, sumusunod sa apak niya, nagpanalo din, pinagcha-champion nga sa nakabili sa akin din ang mga kulay-pulang mga anak nitong kakulay niya. O sa totoo yan, kaya binalik-balikan din ang mga linyada nito. Ito siya ang
ina din, ang ina ng mga talisay ko, anak din dito niya. Ito na siya. Tapos may inahin din akong sweater dito, pares ko sa ano, yung inahin ko nga tawag dito sweater, ipinaris ko sa agri sa talisay. Kaya may tinawag ko dito mga sweater din. Pati yung bullet ko dito, ang ina din, anak din dito. Ito siya talaga ang pinaka magulang ko, matandang manok dito. Ayan ang totoo. Kaya hindi ko ito inaalis dahil ang laki na ng naging tulong ito sa akin. Ang laki na ng nakuha kong produkto sa kanya. Kung sa kupra pa, ang dami ko nang naging kupra gali sa kanya, naging tira dahil sa kanya. Kaya hindi ko na to inaalis habang may buhay pa. Ganon ako magmahal sa isa kamanok. Kaya kasi ako masilan, piling-pili ko ang ginamit kong linyada kapag hindi ko nagustuhan. Unang laban pa lang sa mga anak kong lamang ang talo, kunti lang ang manalo, inaalis ko na kaagad, pinapalitan ko na. Pero ito, dito na ako siniswerte. Ito ang nagbigay swerte sa akin kasi ang mga anak nito, bukod na pag mag-out ako, ibibita ko ang bilis mabili, tapos nagpanalo kasi sa makakuha sa akin, pero may talo din ang mga anak nito. Kasi sabong yan, hindi naman lahat na anak nito, kadugo nito mananalo. Nagkadepende na yan din sa pagkondisyon. Ulitin ko sa inyo, mabagawan pa lang ha. Kahit ano kagaling sa manok natin, kahit ano ka-quality, talo din pagdating sa basahan yan. Kapag kahit mistusin lang ang naging kalaban niya kapag sakto sa alaga. Yan totoo. Kasi dito sa panahon natin mahigpit ang labanan ngayon sa manok. Kailangan bukod na sabayan tayo, swerte ng araw na yon, kailangan ang manok natin nakahanda. Anuhin man natin ang swerte. Swerte sana. Kailang tumakbo man ang manok natin umayaw. O kaya buhay, ayaw nang tumutuka. Pero dito sa sakto sa alaga ng manok, kahit nakapikit na ang mata, basta makaamoy ng manok, tumutuka pa yan habang may kunting hininga pa yan. Kahit nakapikit ang mata. Yan katutunan, mapanood nyo yan sa mga event kahit sa mga sabong kakpit sa inyo, mga labanan sa manok ng mga quality, sakto sa alaga. Lalo na kung magbasahan, mapanood nyo yan. Kung kaano katibay ang manok na sakto sa alaga. At saka importante, number 1, nasubaybayan natin na mula pagkadiol na pagkasisiw niya hanggang sa pwede na natin ilaban na hindi sakitin. Yan ang pinaka number 1 dyan. Pang patibay, dagdag lang ang mga gamot sa totoo lang. Ang number 1 talaga, yung mula pagkasisiw na hindi nagkaroon sakit, yan ang pinakamatibay sa manok na gagamitin natin panglaban. Yan lang, sana mayroon kayong matutunan mga baguhan pa lang. Kayong aking mga subscriber, kayo aking mga viewers, aking mga followers, thank you sa inyo sa pagsubaybay dito sa aking mga content sa i-upload kong kaalaman sa pag-alagang manok dito sa aking channel, YouTube Kaleo Pasabog TV. Bukas uli naman, kailang 31 pala, titingnan ko kung ano yung hindi masyadong maingay. Kasi kung hindi masyadong maingay, doon sa bahay kasi din ako ngayon makapag-content doon kasi maingay doon, nandyan yung kaanak ko rin, maingay, lalo na sa mga kapitbahay ko, magpa-sounds na yan bukas pag handa sa lubungin ang bagong taon 2005 na tayo, babay na 2004. Yan lang, thank you ulit sa panood.